Hello guys! Ayan, pawis na pawis ang inyong talakerang Bicolana, Charlotte Ann Ortiz Yater. Ayan, so ngayon nga guys, November 1, magkakaroon kami ng dinner sa bahay nila mama kasi yun na yung nagiging namin tuwing November 1, lalong-lalo na kapag hindi kami nakakauwi sa Bicol para bisitahin sila Papa at si Tanle. So, nagpe-prepare kami niya ng dinner together with the whole family. Ayan, sila mama, mga kapatid ko, ako, pamilya ko. Ayan, so, ayan, nagre-ready na ang aking mga junakis. Ayan, ang aking pamangkin. So, may dadalhin din akong kaunting pagkain doon, syempre, kasi alam nyo na, ganun talaga kami. And at the same time, habang nagpe-prepare nga kami, yung aking mga bulilit naman is lumabas para sa trick or treats. Ayan, hinayaan ko na din muna kasi it's their chance para naman ma-enjoy yung labas. Ayan, so sabi ko saglit muna sila habang nagpe-prepare kami dito, di mag-trick or treats na muna sila para naman kahit papano, 'di ba? So ganun lang para very patas lang ang buhay, 'di ba? Ganun. Bigyan natin ng chance yung mga anak natin na mag-enjoy din sa labas. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung dala-dala ko kasi nga meron din daw doon sa bahay, may papansit, may tofu sisig daw yung kapatid ko, may pa seafood boiled, ganon, kanem, ayan na si Princess Fiona. So, ganon nga. So, eto naman yung aking i-prepare. Ayan ang aking turmeric fried rice na yan yung laging favorite ng aking mga kapatid. So, yan na din yung dadalhin ko. Kasi, favorite nga nila yan dahil yan talaga yung madalas kong lutuin kapag may mga family gatherings kami. Ang turmeric fried rice. Ayan, hindi siya yung basta-basta lang ha, special yan. Kahit pa ganyan-ganyan yan. And, ayan, meron kaming inihandang konting mga ihaw-ihaw dito. Isang platter lang yan kasi iilan lang naman kami dito sa family. So, ganyan, may bangus, may tilapia, may chicken, may nilagang mais, may cucumber, at may okra. Ayan, although hindi ko pa nga dyan nalalagay yung salted egg, pero okay na yan kasi baka mag-color pa dyan. So, yan lang ang aking i-prepare dahil madami ng food doon sa bahay nila mama. So, at least may mabibit-bit din kami, 'di ba? So, ayun na nga, naipakita ko na kung ano yung aming dadalhin. Kaya naman, ayan, ako'y magpe-prepare na maliligo na magbibihis na para ready to go na kami. Kaya eto, kagaya nito, ganyan, ganito yung pagbibihis ko, ganyan. As in, ganon ka. Charan! O, diba, nakabihis na ako, Maji. At ayan, pupunta na nga kami sa kabilang bahay. Hello! Nandito na nga kami sa bahay nila mama. At syempre, nandito na din ang napakaganda kong pamangkin. Si Scarlett Snow. Pakita ka na sa kanila. Hello! This is Scarlett Snow. Ayan na. Ganda-ganda ng baby ni Nainay. Ayan. So, narito na ang ating mga food for tonight. Diba, napakadaming blessings. Kaya tara, ano pang hinihintay nyo? Kain na tayo. Ayan, pansit ba to? Tapos lalagyan natin itong sili. The best. So, ayun na nga, dahil tapos na po ang kainan, busog na ang lahat, naisipan ko ang tanungin ang mga kapatid ko. This is the moment na malalaman natin guys kung ano yung mga memories na naaalala nila nung buhay pa or nakasama nila si Papa at si Tanli. Si Tanli yung pangatlo namin sa aming magkakapatid. Ayan. So, yun yung itatanong natin sa kanila. At hindi nila alam na may ganong ganap. So, isa-isahin na natin sila. Tara, samahan nyo. Narito na naman syempre yung sunod sa akin, si Charlene Yater Bukaw. Ang tanong is, ano yung mga memories mo kay Papa at kay Tanli na hindi mo makakalimutan? At syempre, kailangan may message ka para sa kanila. Ayan. So, kay Papa naman
Siya talaga yung gumagawa ng mga project ko. Lalo-lalo na sa sa EPP noon. EPP, yung paggawa ng mga ng mga maliit na palakol. Palakol ba yun, te? Asarol, nayari sa sanitary bomb. Yun. Siya ang nagturo talaga sa akin no, yung kung paano i-graph yung na mapalaki, yung drawing ate, maliit hanggang lalaki. Yun. More on sa education si Papa eh. Siya, talagang hands-on din siya doon. Yun. Tapos, kay Tanli naman, kay Tanli, ang hindi ko nakakalimutan, yung pinabili ko sila ng isda, na dapat sabi ko maliit lang. Tapos bumili sila ng yung kinikilo na malalaki. Nagtitipid nga talaga kami noon. Tapos binili niya ang lalaki. Galit na galit ako noon. Sabi ko sana ibalik, pero hindi na yung mababalik. Kasi nasa nasa bayan. Oo. Umiyak na lang ako kasi, di titipid-tipid na lang namin yun. Yun. Ang message ko sa kanila, syempre namimiss namin sila at lalong-lalo na si Papa na patuloy namin ginagawa yung mga gusto niya, yung mga pagdidisiplina niya, patuloy namin yung sinusunod, ginagawa pa rin hanggang sa ngayon. So, yun lang. Kung asan mo kayo ngayon, sa piling na kayo ng ating Panginoon, patuloy mo kaming gabayan, lalong-lalo na kaming lahat. At si Mama, ang health ni Mama. So, yun lang. Maraming salamat. Ayan. Ito naman si Eman Emmanuel Yater. Diba? Kung ano yung katanungan na narinig mo kay Gail, yun din yung sasagutin mo. So, ano yung greatest memories mo with Papa and kay Tanle? And susundan mo na ng message mo para sa dalawa. Syempre. Una, yung kay Papa. Yung kinder pa lang ako, siya talaga yung naghahatid sa akin, hatid sundo siya. Tapos, kasi ang ko talaga ang kulit ko. Habang nagtuturo yung teacher ko sa kinder nga, bale, gusto kong magpabili kay Papa ng ice cream habang nagtuturo yun. Kumakain ako ng ice cream. Tapos binibilan rin talaga ni Papa. Yun rin. Tapos, basta marami akong memories kay Papa. Tapos kay Kuya Tanlin naman, yun, parati kami magkasama nung nagbabike. Nakaangkas ako doon. Yun ang naalala ko sa kanya. Yun naman. Message. Message ko na lang sa kanilang dalawa. Yun nga, miss na miss ko pa yung dalawa dyan. Kung nasan man kayo ngayon. So, narito na si Gail Yater. Ayan, ang aking kapatid na kasalukuyan ay, ilang taon ka na nga ba? Uy, palilawan nila. Basta, lagpas na siya sa 18. So, ang tanong ko, ano yung greatest memories or moment mo kay Papa at kay Tanmi? For me, I